Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for July 15 to 21, 2024. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. So let's see, Sagittarius. What's up with you? Overall energy, the Four of Swords. Healing. Possible challenge, the Strength card. Your opportunity, Two of Swords. And your blessing is the Magician. Okay. So some of you, Sag, kayo ay nagle-lay low, no? Nananahimik, or kung kayo ay nagkasakit, no? Nung nakaraan, kayo ay nagpapagaling, you are taking a rest. Yung iba sa inyo, maaring magbabakasyon kayo ngayong week na to para makapagpahinga, makapag-enjoy. Ayan. So, your possible challenge is the Strength card. Maaring meron kang mga bagay na hindi mo magawa kasi nag-aalala ka kung kaya mo. Kung kaya mo tong gawin. Oo, tingnan natin in what area of your life is that. So, second house, which is about your abilities, your talents, your skills. Pwede kasing meron kang plans of starting a business or a career na may kinalaman sa mga talento mo or interest mo. So, hindi ka sure kung ito ba ay magiging matagumpay in the future. And some of you, maaring ang isa sa challenge ninyo related sa finances ninyo, na tipong, yes, meron kayong gustong simulan, interesado kayo, pero wala kayong resources. No? Kumbaga, gusto mo magnegosyo, pero limitado yung puhunan mo, mga ganun. So, kumbaga, yung lakas ng loob mo, yun yung medyo hindi ganun kabuo dahil sa pag-aalala mo na baka may kulang. May kakulangan. So, your opportunity is the Two of Swords. So, ito yung pagdedesisyon. So, meron ka opportunity to finally make that decision. And kaya siya nakatakip, yung mata niya dito is, ang gagamitin niya dyan yung kanyang sixth sense, no? Or a combination lang lahat ng senses niya para makuha niya yung best na possible decision or magawa niya yung best possible decision. So, this is you connecting to your instinct na wala siya talagang halos basehan, no? Although, pwede rin naman na pinaghalo-halo na siya. But, you have the opportunity na makapag-decide kahit na sa tingin mo, kinakabahan ka. And then, your blessing is the Magician. Oh, 'di ba? Hindi mo kailangang kabahan kasi you are going to be given with the right tools, yung mga kailangan mong mga kagamitan para magawa mo yung gusto mo, yung goals mo. Let's say for example, no, gusto mong gumawa ng lamesa. Oo. Tapos meron ka naman ng tools. Kinakabahan ka kasi baka hindi mo kaya, no? So, marami ng resources ngayon. Kailangan maging resourceful ka para makuha mo yung gusto mong resulta. Okay? So, you are going to be blessed with the skills, the tools that you need para maging matagumpay ang iyong mga plano. And that is also your manifestation skills, no? Magiging malakas yung manifestation skills mo as long as you are willing to do the work, willing ka na trabahuhin yan, mag-take action, then you'll be fine, okay? Let's see. Let's clarify. What is the Four of Swords? You have the Nine of Pentacles. Oh. So, yung iba sa inyo talaga, sasamantalahin yung break. So, pwede kasing meron kayong bakasyon na tipong hindi mo na kayo papasok sa work. Kahit mga isang araw, 2 araw, or depende yan sa inyo. But I feel like you're going to enjoy the fruits of your labor, no? Yan, no? Nag-enjoy lang siya. Pwedeng magbabakasyon kayo. Just time for yourself, no?
oras para sa sarili ninyo. The Strength card is the King of Cups. So, this is about your compassion para sa sarili mo, sa mga tao sa paligid mo. And I think, ang minsan kasi tayo, we tend to get our strength from other people, no? Parang magiging malakas lang tayo kapag sinuportahan tayo ng taong to or kung sino man. But yung strength kasi na yan na kailangan natin, unang-una dapat manggagaling sa atin. Okay? So, don't you worry about a lot of things. Mag-focus ka na lang sa goal mo, kung ano yung gusto mo, and magagawa mo yan. What is the Two of Swords? Oh, the Queen of Pentacles. Wow. So, I think, hindi ka magkakamali sa decision mo na to. Lalo na't alam mo na ang pinagbasihan mo sa mga decisions mo ay yung mga napag-aralan mo, yung mga na-research mo, at syempre yung ano yung sinasabi ng iyong intuition. Okay? So this is going to be successful. Some of you, yung major decision nyo related sa trabaho nyo, sa career ninyo. What is the Magician? Oh, 'di ba? Success. The Chariot is about success, moving forward, moving to a new direction. Kaya nga, importante sa inyo yung decision making nyo. Kasi hanggat iniiwasan yung magdesisyon, pumili, no? May stuck kayo sa sitwasyon na yan. So, it's time for you to, have that courage, lakas ng loob na pumili ng path na landas na gusto mong tahakin. Kasi eventually, you will figure it out, no? So, kuha tayo ng messages for your money, career, finances. Money, career, finances ng mga Sag. Eight of Pentacles, the King of Swords. So, when it comes to your finances, maingat ka sa paggastos mo. Hindi ka basta-basta magsispend ng walang patutunguhan. Oo, yung pera mo. Kumbaga, I feel like mas gusto mo ngayon mag-invest. At kung hindi man investment, pwedeng gusto mong bumili lang ng mga bagay na alam mong may value sa'yo at makakatulong sa pagpapaunlad ng trabaho mo, ng career mo, at ng business mo. Sa love life, tingnan natin, love life. You have the High Priestess and the Nine of Vessels. Alam niyo yung iba sa inyo, Sag, masaya kayo sa love life niyo. Pero, hindi niyo na kailangang ipangalandakan sa ibang tao. Kasi, kumbaga para sa inyo, gusto niyo na tahimik lang yung buhay ninyo. Na wala kayong dapat patunayan sa iba kung masaya ba kayo sa buhay ninyo. Kasi, kayo, masaya na kayo, no? Masaya na kayo. Kaya lang, kumbaga, gusto niyo ng privacy, gusto niyo tahimik lang, peaceful lang ang inyong romantic relationships. Whether you are in a relationship with someone or not, kumbaga, sasarilinin mo yun, no? Mas gusto mong peaceful lang. Yung iba sa inyo, masaya kayo, no? Sa situation nyo with your person. You may be dealing with a Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Leo. Okay. Let's see what else. Sag. Oh, 'di ba? Ito na yung confidence na hinahanap nyo. Fearless kayo. Oh, 'di ba? Happy kayo sa relationship nyo eh. Iba sa inyo, you have found your soulmate or yung taong magpapakilig sa inyo. Yeah, you are in a good relationship. Some of you, meron kayong travel opportunities. And I think itong travel nito may kinalaman yan sa inyong pagbabakasyon. Pwedeng kayong magbabakasyon with your partner or sarili mo lang or with your family as long as makakapagpahinga ka. You're loving your body. Your body deserves your love. Yes. So, syempre, una nating mamahalin ang ating mga sarili para kaya-kaya rin nating magmahal ng iba. Oo. Kasi yung iba, hinahanap yung
pagmamahal sa ibang tao na dapat unang-una tayo yung nagbibigay nun sa sarili natin. At kumbaga extension na lang yon ng pagmamahal natin kapag meron tayong ibang minamahal. But it doesn't mean na hindi tayo kumpleto kapag wala tayong ibang tao sa buhay natin, 'di ba? So that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye.